Ngayon, ang sabi ho na dito sa balita, ano ho, hindi pinansin, binaliwala ng US Embassy dito sa Maynila, yung pong banta ni Foreign Secretary Teodoro Daldal Locsin Jr., mga kaibigan, na ang United States, akala mo may may panable, may leverage sa Amerika, mga kaibigan, kung makapagsalita, tungkol daw sa sinabi ng embassy sa kanilang pahayag sa social media na maliraw na tinukoy ng US Embassy yung Sabah bilang bahagi ng Malaysia. Galing Para bang nationalist kung pakikinggan mo Akala mo ba nagmamahal sa bayan kasi meron daw kasaysayan ang Pilipinas sa Sabah base sa pagmamay-ari ng Sultan of Sulu na dati pong North Borneo. Pero ang gobyerno po wala namang ginawa dito simula pa nung pagkatapos sa panahon ni Marcos. Sabah is not in Malaysia, sabi po ni puro Daldal Locsin, puro hangin. Dapat vulcanizing ang pwesto nito mga kaibigan puro hangin sa katawan nito Sabah is not in Malaysia if you want to have anything to do with the Philippines. Yan. Sabi niya raw sa kanyang Twitter. Pero ang embassy po, hindi pinansin ito. At yung sinasabi ni Locsin, yung po'y may kaugnayan sa isinyer ng US Embassy na balita mula sa US Agency for International Development o USAID. Ito, kala mo kung makapagsalita itong mga nasa administrasyon ngayon, lalo ito si Locsin, akala mo hindi nangungutang sa Amerika. Mga kaibigan pag pinag-usapan natin yung utang, may bago na namang di ba, utang. At saka alam nyo, pag may utang, may kondisyon, di ba? May mga kondisyon yan ano ba ang kapalit ng pag-utang mo? Alangan namang pautangin kita, di ba? Nang walang kapalit. Ganun yan yun ang masama sa pag-utang ng Pilipinas sa China. Kakapiranggot yung nasasabing inutang sa China, konti, mga kaibigan, pero lintik po ang ika nga po pagmamahal sa China, di ba? Ng administrasyon. Ang sabi dito, ito daw United States, USAID, yung ano tawag doon, yung US Agency for International Development, nag-donate, donasyon pala ito ng 500 hygiene kits to the DSWD servers Region 9 for use by returning Filipino repatriates from Sabah. Yun. Kaya pala nabanggitan Sabah dito, dahil sa itong donasyon para gamitin o magamit ng mga magsisiuwing Pilipino na ililikas mula sa Sabah, Malaysia, na dumating doon sa Zamboanga City at Bungaw, Tawi-Tawi. Mga kaibigan, pinakita yung mga litrato doon sa Twitter, doon sa social media. Sabi ni Locsin,
you better edit that announcement. Dapat daw baguhin yung pahayag na yon if you know what's good for you. Ba? Kung alam mo ra kung anong mabuti para sa iyo, di ba? Oh. Pero ang US Embassy nga po, mabuti naman hindi na pinansin dahil sino pa ba papansin dito, mga kaibigan? Nagpapanggap kayong nationalist, makabayan. Nagpapahalaga kunyari sa kasaysayan ng Sabah at ng Pilipinas, hindi naman kayo nagsasalita tungkol sa China, di ba? At ipinagtatanggol nyo pa palagi yung China. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yan ang hirap sa mga mga nakapwesto ngayon. Nagpapanggap puro pagpapanggap na lang ang alam mga kaibigan. Magtataka pa ba tayo? Sinasabi niya yun daw kasaysayan ng kasi meron tayong di ba? Claim diyan sa Sabah. At kung matatandaan ninyo, itong si Locsin, hindi naman ngayon lang pinanganak ito sa gobyerno mga kaibigan Naging cabinet member din ito ni President Cory Aquino pero napatalsik din. Yan yung nanunulot nagpasulot sa mga media nung araw. Nung siya ang press secretary ng administrasyon ni Mrs. Cory Aquino. Ngayon, binabanggit mo yung Malaysia, yung Sabah. Na yan sa Pilipinas, meron tayong makasaysayang pag-angkin sa Sabah. Ba't hindi mo yan kinukwento? Di ba? Bakit hindi ka kumibo nung nandoon ka sa administrasyon ni Mrs. Cory Aquino? Kunyari lang yan yung sinasabi ninyo Katunayan, nung kamakailan, di ba, sinasabi natin bakit hindi kumikibo itong si Teddy Daldal Locsin, mga kaibigan, doon sa naging pahayag ng China. Ano sabi ng Chinese Embassy rito? Mga kaibigan, nung ambassador nila rito? Ano raw? Hindi raw sila papayag sa statement ng Pilipinas. O sa pagmamay-ari ng Pilipinas doon sa desisyon, base sa desisyon ng UNCLOS. O ba't wala kang sinabi tungkol doon? Hindi ba? O kunyari, nationalist ka, pinalilitaw mo, nagmamalasakit kayo sa bansang Pilipinas. Pero wala kang sinabi nung yung US Embassy official o Chinese Embassy official dito sa Pilipinas ang nagsalita laban sa Pilipinas. Di ba ang sabi ko pa nga, alin? Kung ako secretary ng Foreign Affairs, patatapong ko to pabalik sa China. Padedeklara kong yan, persona ng grata dito sa Pilipinas yan. Di ba? Pare-recall ko yung appointment niyan dito sa Pilipinas. Kung talagang, kayo, makabayang kayo, nagpapanggap lang kayo Pag sa Amerikano, dami nyo sinasabi. Pero ang salita nito, English Si Teddy Boy Locsin. At kung pag-English ito, mga kaibigan, talagang kumakalabukob ang English niyan. Hindi ko nga lang maintindihan. Kasi malabo yung niyan, malabo magsalita yan, di ba? Hindi clear magsalita. Akala mo, Amerikano Nagpapanggap na Amerikano pag nag-i-English, mga kaibigan. Ano ka, nationalist ka na ba ngayon? Kailan pa, Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Mga kaibigan, yung claim natin sa Sabah, matagal ng panahon yan, di ba? Si Marcos pa ang unang gumawa ng hakbang para mabawi natin yung Sabah. Mga kaibigan, para mapunta sa Pilipinas. Alam naman ninyong kasaysayan yan. Kung hindi nyo alam, tanong nyo sa mga magulang nyo. Baka natatandaan pa nila yung Jabida Massacre. Ang hirap dito kay Locsin, pagkasama siya sa isang administrasyon, pag baluktot din siya. Di ba hunyango tawag sa ganon? Yung mga kamilyon, mga kaibigan, di ba? Mga hunyango. Yung kasaysayan na yan, sa diplomasya yan, mga kaibigan, diplomatic. Binabanggit mo ngayon yan Alam mong meron tensyon sa South China Sea, di ba? Sa West Philippine Sea. Meron tensyon nangyayari dyan. Dalawa ang pinatatamaan mo. Amerika at saka yung Malaysia na kumakampi sa atin sa ating claim doon sa mga teritoryong gustong nakawin ng bansang China sa atin, mga kaibigan. Kaya nakita ninyo ultimo yung mga natural resources sa dagat. Natatandaan nyo ba merong yung mga fossil na perlas? Ano ba tawag doon sa malaking kabibi na yun? Yung malalaki na ninanakaw ng China. Akalain ninyo pinag-utos ng kasalukuyang administrasyon yan sa kasalukuyang administrasyon na yan pinagbabawal sa possession ng mga Pilipino. Ano tawag dyan? Clam? Yung malaking na yan? Shell. Yung mga libu-libong taon ng edad, mga kaibigan. Sapagkat yan ay ginagamit ng China, hindi natin alam kung saan nila gagamitin yan. Ang dami niyan dito, mga kaibigan. Ano yan perlas yan Pearl fossil mga kaibigan Pagka Pilipino, hindi mo pwedeng ibenta. Halimbawa, meron kanyan, hindi mo maibebenta yan. Ipahuhuli ka pa sa sa otoridad Pero ang China, ewan ko kung sino may utos niyan at kung bakit nila iniutos yan, na yung mga pearl fossil na yan, mga kaibigan, meron ako ditong kapraso niyan Nasaan na yung kapraso ko dyan? Napakalat-kalat dyan. Hindi, akin na. Pakikita ko lang dito sa mga nanonood sa atin para malaman nila. Diba? Ang lalaki niya, meron akong kapraso niya, may nagbigay sa akin. Ganyan, kasing laki ng kamao. Ang dami daw niyan sa kung saan lugar. Ang bibigat ng timbang, ang lalaki, mga kaibigan. Mga taklobo yan. Yung mga mangingisda natin, nakukuha nila yan nung araw pa Hindi nga nila alam kung ano yan Hindi nga nila naintindihan nung araw Kailan na lang yan dahil nagkaroon ng mga mga documentary, mga interview sa television, noon na lang nalaman, mga kaibigan, kung ano yung mga nakukuha lang ng mga mangingisda nung araw yan dito sa atin. Kaya tinatambak lang sa kanilang mga lote, sa kanilang mga bahay. Hindi nila alam kung ano talaga yon. Pero yun, mga giant pearls yun, natural pearl. Mga kaibigan, na dahil ang edad ng mga yan ay mga libo-libo na. Sipin mo, yan lang kayamanang malaki yan, pero ipinagbabawal yan ilabas o ibenta ng mga Pilipino na nagmamay-ari niyan. Pero ang mga inchik ay ninanakaw yan dito at pinababayaan. Kaya nga ayaw pahawakan niya sa mga Pilipino ay para sa mga inchik yan.
Siguro kabilang yan sa mga ipinagbabawal ng incheck na ipag-utos na ipatupad dito sa Pilipinas. Yun lamang mga mangingisda natin, di ba? Tinataboy nga yan eh. Lahat ng mga bagay na nasa teritoryo natin, hindi mo pwedeng galawin. Mga kaibigan. Sino nagpapatupad niyan? Ang gobyerno natin. Sino nagutos sa kanila niyan? Na ipatupad nila yan. Hindi ba ang China? Ngayon, yung claim sa Saba na yan, matagal na ho yan. Sana kinuwento ni Locsin ang kwento dyan. Para magmukha siyang tamulmol. Kasi napwesto siya kay Mrs. Cory Aquino, di ba? Yan ang mga sip-sip nung kay Cory. Kung gaano kasip-sip yan ngayon, kay Presidente Duterte, ganong klase pagsisip-sip niya kung inabot nyo kay Cory Aquino, yan yung mga taong divisive eh. Yung mga pinaghahati ang bayan, akala nila pagka naging napwesto sila, kung sino lang yung kumakampi sa kanila, doon lang sila merong pananagutan. Nakalimutan nila, ang pananagutan nila, kay bumoto sa iyo kay hindi, nananagot ka sa mga taong yan. May accountability ka sa lahat ng tao. Yan ang politikang gusto nila eh. Mga kaibigan, hati-hati. Kaya sabi ko, tanga lang kayo kung hanggang ngayon, pumapayag pa kayo na maging bilanggo ng paniwala na dapat Marcos ka, Aquino ka lang. Hindi pwede yun, mga kaibigan. Kaya nahulog tayo sa idolatry. Di ba? Yung paghanga mo sa tao, nagiging sobra, nagiging Diyos na sila para sa iyo. Politika lang yan, mga kaibigan. Kaya hanggat hindi nagkakaisa ang mga Pilipino, walang mangyayari. Kahit anong paglaban ang gawin mo, wala. Unang-una, ang opinion dito binabaliwala. Bakit? Kasi nga hindi malakas. Paano magiging malakas ang opinion kung hati, wasak ang mga mamamayan? Pagdating sa politika, nagkakampihan, mga kaibigan. Hindi balik kung politika lang. Hindi. Ayaw nang umalis doon sa paniwala. Kung sino yung pinaniniwalaan nilang politiko, mga kaibigan. Kaya hindi nagiging malakas ang opinyon ng Pilipino kahit kailan. Hindi katulad sa ibang bansa, pagka nagsalita ang tao, nakikinig hindi pwedeng hindi makinig ang pamahalaan. Hindi pa nga nagsasalita ang tao, nakita na ninyo sa Japan, di ba? Halimbawa, tingnan niyo doon sa Japan, konting alingas-ngas lang. Di ba yung isang politiko dyan nag-resign sa pwesto. Niwala pa nga sinasabi kung ang akusasyon kasi sa kanya magkakaroon ng eleksyon, namumudmud siya ng milon. Alam niyo naman ang milon sa Japan, mahal yan dahil napakasarap ng milon sa Japan. At saka ng mga alimasag, mahal din ang alimasag dyan. Pala, yung official na yun, mayaman. Inakusahan siya sa isinulat na namimigay siya kasi bawal yun sa eleksyon, sa batas ng eleksyon nila. Sa atin man ang daming bawal dito, hindi naman napapatupad yun pag eleksyon Lahat ng pandaraya makikita mo sa eleksyon Pero lahat yun bawal ngayon, yung official na yun, di na niya inantay na magkaroon ng public opinion. Ganyan namang kadalasan sa Japan Wala pang public opinion. Bumababa na sa pwesto. Mga kaibigan. Di ba? Mga mga tauhan yan. Malalapit kay
Prime Minister Abe. Yan si Locsin nung araw, naku, sobra makadila yan sa panahon ni Mrs. Cory Aquino. Pero napatalsik din yan, di ba? Dahil sa bastos. Mga kaibigan. Ngayon, sana ikwento niya yung istorya. Ayoko nang ako magkwento niyan kasi mas importanteng issue ngayon, magsama-sama ang mga Pilipino. Wala rin yan baliwala yan, banggitin mo yan, magtatalo lang tayo. Mauubos lang ang panahon natin sa kakukwento, sa katatalo, nang wala namang kawawaan, mga kaibigan. Makikipagtalo ka, kay Marcos, kay Cory Aquino, Marcos, ganyan. Ano mapapala natin dyan, mga kaibigan? Kaya tayo sinasakop na ng China Kasi puro tayo tanga. At lumabas naman yan sa isinagawang malawakang pandaigdig ang pag-aaral. Ang mga Pilipino, mangmang, pagdating sa mga importanteng issue, hindi nauunawaan. Ang mas gusto pa nila, yung kanilang pagiging panatiko, yung bulag. Panatikong paniwala. Bulag na paniwala sa mga taong pinaniniwalaan nila kahit nagsasabi na siya'y inutil. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Alam nyo, sa totoo lang wala naman. May hangganan ng kakayahan din natin, di ba? Pero sila, malalawak ang kakayahan nila, mga senador. Di ba? Na wala naman nagawa. Kasi natatakot sila na mawawalan sila ng pakinabang. Sarili lang nila, iniintindi nila Kunyari lang yan, mga salita. Wala nang naniniwala Discredited na ang lahat ng nasa gobyerno ngayon. Sa totoo lang, sa buong mundo, merong balita kong ulo lang yung nabasa ko Wala na Ang kredibilidad ng mga gobyerno ngayon sa mundo, wala na Di ba tayo mga Pilipino, sanay tayong magtiis Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang swerte ng administrasyong ito. Bakit Kasi ang mga Pilipino, nasubok na yan sa maraming pagkakataon Hanggat merong naiulam kahit na ulo na lang ng tuyo, hindi niya bibitawan yun. Yung ulo ng tuyo. Ipagpapalit niya yun sa kanyang kalayaan, katulad ngayon. Makain pa ng tuyo ulo ng tuyo. Hindi niya ipagpapalit yun para ipagtanggol niya ang kasarinlan ng kanyang bansa. Hindi niya iniisip yung ibubunga nitong kabuktutan ng inchik dito sa Pilipinas na gustong gawin na pinapayagan ng kasalukuyang administrasyon at ipinauubaya na lang sa atin. Sabi ko nga, we are on our own. Wala na Hindi na tayo pwedeng ipagtanggol ng gobyerno. Pinagtapat na nga Ano pa asahan natin dyan? Tayo na lamang, mga Pilipino, sa ating sarili, ang pwedeng manindigan, magsalita. Baka sakaling yon ang paraan para pakinggan tayo ng nakaupo sa gobyerno. Hindi na sila nakikinig. Bakit? Kasi watak tayo. Kasi divided tayo. Hindi nila kailangan pakinggan ang tunay na opinyon. Hindi nila kailangan, naniniwala sila, na hindi nila kailangan ang anumang pagsisiwalat ng damdamin ng isang Pilipino. Hindi nila kailangan yan. Bakit? Walang mangyayari.
Alam nila eh. Kahit nga aminin, walang mangyayari, di ba? Kaya napakaswerte ng administrasyong ito. Dahil sa mga Pilipino na ultimong ulo ng tuyo ay hindi kayang bitawan para ipagpalit sa kanyang dignidad bilang isang Pilipino. Sino pa rito may dangal na Pilipino? Sabihin nyo nga sa akin. Ultimo mga jeepney driver, inalisan na ng dangal yan lahat. Wala na. Wala na tayong natitirang dangal. Ang hirap makiharap ngayon sa ibang mga ibang mamamayan ng ibang bansa. Sipin ninyo, ano yung pagmamalaki mo bilang isang Pilipino? Hindi ka tulad nung araw, may pagmamalaki mong Pilipino ka talaga. Hindi ba? Kahit patay gutom ka, pwede mo ipagmalaking Pilipino ka. Sapagkat ang mga Pilipino nung araw ay marunong magtanggol sa kanyang bayan. Marunong magmahal sa kanyang bayan. Ngayon, wala na yan eh. Mga kaibigan, diyan swerte itong administrasyon. Alin, yung federalismo, kung matuloy yan, mga kaibigan, hindi na kasalanan nitong mga nagtutulak yan. Kasalanan na yan nating mga mamamayan. Kasi, hindi na tayo gumagalaw. Di ba? Wala na tayong ginagawa. Pero kung ang mamamayan, malakas yan, hindi tayo divided, kaya hinihimok natin, magkaisa tayo, yun lang ang tanging paraan. Para sila magbago ng kanilang pasya sa kanilang mga pinaggagawa. Mga kaibigan, sino matatakot sa atin? Sinong re-respeto sa atin? In-check? Nasaan mo? Alam na nila eh. Sipin mo, mismong presidente nagsasabi, wala siyang, inutil siya. Tayo, magre-reflect sa atin yun, yung respeto, yung dignidad nating mga Pilipino, nasa na? Di ba? Lahat yun, ipinlas niya sa inodoro eh. Mga kaibigan eh. Para lamang sa kapakanan ng inchik eh. Yan ba? Gusto mo maging klase ng pagkatao mo bilang isang Pilipino? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Binabati ko nga pala ulit si Kuanho. Sandali si Father Joseph Fidel Rura ng Malolos Cathedral sa Malolos, Bulacan. Magandang gabi po sa inyo, Father Joseph Fidel Rura ng Malolos Cathedral. Sabi naman nagpadala ng mensahe sa atin si Calagwas Tolentino ng Australia. Kasi may balita ngayon, sa Australia bigla na namang tumaas ang bilang ng dumami na naman itong kaso ng COVID. Sabi niya, tama po kayo pag naririnig ko sinasabi nyo na sa Pinas, nagluwag agad ng maaga kaya tumaas pa ang bilang na may sakit na COVID. Tayo nga nagsasabi niyan eh. Diba? Napapakinggan niya rin yun. Totoo po, dito rin nagluwag na sila. Akala siguro nila makontrol na nila. Muling dumami at nag-total lockdown sa Melbourne. Kumalat sa Sydney at ngayon sa Queensland State. Nagluwag sa mga restaurant doon, kumalat at sa iba't ibang establishment, shopping center po. Second wave po ito. Nagmag-lockdown
close ang border namin sa Saturday sa state ng Sydney, New South Wales. Ayan po mga kaibigan. So dito po luluwagan daw, di ba? Magpapabukas na ng ilang mga establishmento. Sige, matigas ang ulo nyo. Basta kami hindi lalabas. Kayo na lang ang lumabas, di ba? Mga kaibigan. Wala namang indikasyon na may solusyon ng gobyerno. Wala rin naman sinasabing solusyon ng gobyerno, di ba? Ang tangi lang nilang inaasahan pala lumalabas kung makakaimbento ang China ng bakuna. At may pangako daw si Xi Jinping na bibigyan tayo, unahin tayo ng magiging priority itong Pilipinas. Kayo na lang din ang magpabakuna sa China, di ba? Sapagkat makaimbento man yan, di ako magpapabakuna yan kung galing China. Baka yan pa ikamatay natin, mga kaibigan. Ano tayo, guinea pig, testingan, mga kaibigan. Ito naman pala si Cayetano raw, si Caldero. Gumagamit pa ng Biblia ngayon. Para maging kapanipaniwala siguro siya, di ba? Lahat gagawin yan eh. Ginagawang deodorizer yung Biblia eh. Gusto ko lang malaman ni Cayetano na dapat niya malaman, ultimo si Satanas at ang mga demonyo, sumisitas din ng talata sa Biblia yan. Pinapaalala ko lang Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na